Nagluluto ako guys ng may niluto ako kahapon guys na balatong. So, iniinit ko siya ngayon. Ito guys. Iniinit ko siya. Para may breakfast tayo. Madalang ako guys makakain ng mga Filipino food. Ayun, pag hindi talaga ako nagluto, wala. Iinit. Ang lahok lang niya guys. Kamatis lang yung nilagay ko. Hindi ko siya nilahakan ng karne. Kasi for the past few days, puro na lang kami karne. So, mag-plain na naman tayo. Yung plain yung walang lahok na karne. Ginisa ko lang siya guys. Tapos nilagyan ko siya ng kamatis. So, may breakfast tayo. Hintayin na lang natin itong kumulo. Yung more, more boiling. Para may breakfast tayo. Nakain tayo ng breakfast hanggat tulog pa yung ating baby batuta. Hindi. Itong crib niya, ito yung naman kung gaano kadami ang laman. Ito kasing crib, sadyang kainitan to. Kaso, hindi ko siya nilalagay dito kasi ayaw niya. Once nilagay ko siya dito sa crib mga guys, nagigising siya, tas naiyak. Ay kung doon siya sa kama namin, ang sarap ng tulog niya. So, hindi ko siya nilalagay. Tapos, ito guys yung ating kanin. Kanin is life. Samahan natin na rin. Isang saging. Para may panghimagas tayo. Oops. Ating saging. Ayun guys, nakulo na siya. Diba? Nakulo na siya. So, pwede na yan. Kasi ang mahalaga lang naman guys is kumulo siya. Para hindi naman tayo kakain ng malamig na balatong. Balatong. Sarap nito guys. Tapos nilagyan ko siya ng maraming luya. Sarap niya guys. Ano yung mga simpleng ulam pero masarap. Sarap sana nito guys kung may kasama tuyo. Kasi wala akong tuyo guys. At hindi rin ako makapagluto ng tuyo dito sa bahay. Alam niyo kung bakit guys. Ayaw ng asawa ko ng amoy. So, no choice tayo. Pwede ba ako magluto kaso sa labas ng bahay? Ay, ayaw ko nga lang sa labas. Gawa na sobrang lamig. Malamig. So, dito ulit tayo kakain. Malapit sa TV.
Patayin muna natin to. Para hindi siya maingay. Hindi na maingay. Yung kapitbahay na maingay-ingay. Ating rice. Rice and banana. Sarap na akong breakfast, guys. Kain tayo. Luto ko siya kahapon. Ng hapon. Itong munggo. So, dinner ko siya kagabi. Breakfast ko siya. Sana hindi pa siya masira mamaya para may lunch ako. Yan. Kain tayo, guys. Guys, ang ating balatong. Sarap ng breakfast ko. Simpleng pagkain lang pero napakasarap. Maubos ko siya, guys, promise. Ano ka ba, bata? Ba't hindi mo siya mapabagsak? Tapusin mo lang laban! Tingnan nyo, guys, kung pinanood ko. Time niyo pa ako na yan, guys. Ipo Makanochi. Burrito ko yung mga anime. Mga cartoons ba? Mga Doraemon, mga ganyan. Kasama din ako. Mga Tom and Jerry. Guys, kain tayo. Punta kayo dito sa bahay, kain tayo. Bigyan ko kayo ng balato. Zeno, sumugot ka sa kanya! Huwag mo hayaan sugurin ka na sugurin ni Makunochi! Sumunod sa akin ng mga pako. Ano na? Bata, hindi pa nakaka-recover ng gusto si Zeno. 9:41 na ng umaga dito, guys. Mamaya mga afternoon, guys. O afternoon, after lunch, mga ganyan. Pupunta kami ng park, maglalakad-lakad kami. Papasyal namin si Nathan sa park. Ang sarap, guys. Napakasimpleng ulam pero napakasarap. Kahit nahaharangan ni Makunochi ang mga suntok ng champion, guilty pa rin sa napapala sa lakas. Hindi pwede magpasanda sa lupit. Mahuli mo ang pagkakamot ng bisiketa. Sobrang malasa siya, guys, itong balatong kasi dinamihan ko siya ng luya. Luya, sibuyas, ganyan. Alam ko na yung dalawang yun. Sumagot ng kaliwa sa katawan ng challenger. Tuloy-tuloy na sila magpapalitan. Hindi niyo magagamit yung game zero niya pag ganyan kayo kalapit. Tumayo ka dyan na makipagsabayan ka sa kanya. Nakakalamang ka ba? Hindi siya mananalo sa'yo pag ganyan malapitan. Pareho silang buwag-westo. Mukhang wala sa kanilang bala kumatras dito. Nasa gitna sila ngayon ng ring. Matira ang matibay. Kayang-kaya na ngayon ng champion na makipaglaban ng malaktan. Sa tingin ko, mas namor pa rin kay Makunochi yan. Dahil mas tropa kasi niya. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon.
Masarap sana nito guys, lalo na kung may tuyo or talbos ng kamote. Or pwede ding malunggay kaso wala kami dito nun eh. Makakabili ka lang ng mga tuyo or mga malunggay kapag araw ng Sunday kasi may mga Pilipina na naglalako or nagbebenta ng mga gulay-gulay. Medyo rin may kamahalan. So, normal naman yun kasi syempre, magtatanim sila bago pa nga naman yung tumubo, napakatagal. Kaso hindi kami nakapamasyal ng Sunday sa labas kasi nga may lagnat ako. Nilagnat ako nung Sunday. So, hindi kami nakalabas. Bahay lang kami. Tapos na-confine din ako ng ilang araw sa hospital nga. Kano nilalagnat. Dami niyang luya guys. Natapos din ang unang round. Grabe talaga ang laban na to. Ito kasi yung kalimitan na nangyari sa amin. Kumakain ako mag-isa. Ganyan. Madalang kami kumain magkasabay ng asawa ko. Kasi katulad yun, umaga na dito 9:45 na. Tulog pa rin siya. Kasi minsan siya yung naka-duty or nag-stay kay Nathan pag during night. Nakatayo pa rin siya. Talagang pinalakas na ng gusto yung lower bodies. Walang paliwanag kung bakit lalo ko siya tulog. Lalo na pag nakikita niya na tulog ako, siya yung mag-stay kay Nathan, siya yung magbabantay sa gabi. Hindi siya tatagal. Malaki talaga na itulog sa kanya nung pag-ensayo sa training camp. Ha? Ano po yung tungkol doon? Siguro kayo yung maganda nakatira doon sa tumirahan nila, ano? Kaya pagka ganitong umaga, nahayaan ko lang siyang matulog. Hindi ko siya gigising. Nahayaan ko siya matulog. Kasi alam kong pwede siya sa gabi. Buti nakatayo ka naman. Pero lamang ka pag ganyan palitan. Banat na ng banat. Nawawala ko na mali ko. Ilang beses pa ako halos bumagsak. Mas madalas na mga bagsak pa ako. Wala na ibang paraan. Wala na. Makinig ka. Siguradong susugurin ka na naman yung si Sendo. Hindi niya papagamit ng Tepsilon mo. Kailangan mabilis na may inyong to. Tamaan ko sa mga katamaan. Tama! Sige, Sendo! Opo! Pangalawang round, pareho silang sumusugod. Pagtaan mo ulit, Sendo! Sige pa, Rocky! Pakunoji, papagsakin mo ulit! Ikaw ang nag-ganong champion! Matinding sigawan na naman! Rinig na naman silang dalawa! Nagpapalito na naman sila ng mga nakasasunto! Tumagultong sa buong palapwet o ang mga suyok nila! Paubos na guys. Kakunti na lang siya.
Gusto yung kanin natin, guys. Wow, galingan na ako ito! Galingan mo! Hindi kayo dapat natutuwa! Lapit mo ba kita kung sino lamang? Ha? Patay na patay sila sa pagkatapos. Pati na rin sa pagdepensa. Pero mayroong malaking pagkakain ngayong dalawa. At malapit yung ikaw. Malaking pagkakain ba? Anong pagkakain ba yun? Sino mas mahina sa kanila? Si Ipo. Ah! Napapakasbihit si Mauna! Ayos! Nilitaw na rin ang kalabangan niya. Bakit kala na nanaigay ng mga sututi Ipo? Kanina naman patay na patay sila. Mahirap ang pagkakin ng katotohanan. Hindi nang nilitaw ang kalabangan ni Seto. Parang palakas ang dating niya. Parang lumalakas siya. Parang mas malaking siya ngayon. Bakit kaya? Gusto na yung kanin natin, guys. Parang palakas ang dating niya. Parang lumalaki siya. Parang mas malaki na siya ngayon. Bakit kaya? Pagkakalkal nga pala ako, guys, ng mga damit ni Nathan. Nakakala nga kung sa iyo yan. Gumawa ng pamimigay natin or do-donate natin sa charity. Kasi yung ang dami niyang damit dito na pang newborn, which is hindi na niya maisuot kasi sobrang liit na. So, ipamimigay natin. Or, ipopost natin sa Facebook. Kasi yung ibang mga Filipina dito, guys, may mga baby, ganyan, or pregnant. So, pamimigay natin. Kung wala man mag-comment sa ipopost natin sa Facebook mamaya. So, idodonate natin sa charity. Ang gaganda kaya, guys, sa mga damit niya. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga tela. Ang dami din yung newborn na damit. Ito, guys, kita niyo. Diba? Ang ganda-ganda nito. Ang ganda ng kanyang tela. As in, makapal siya. Maganda. Yan, bango-bango pa. Ipamimigay natin siya, guys. Ipamimigay natin sa mga Pilipina na buntis or pregnant, mga ganyan. Or may newborn baby. Ito din, oh, guys. Hindi na siya kasya kay Nathan. So, pamimigay natin para mapakinabangan ng iba. Ito din. Ang dami niya mga damit. Sobra. Ang gaganda pa, guys, yan. Halos bago pa kasi ilang beses nilang nasuot. Tapos hindi na siya nakasya kasi nga ang bilis niyang lumaki, ang bilis niyang tumaba. Ang ganda nito, guys. Ang cute. Oh. Ang cute niya. Kung nandiyan lang tayo sa Pinas, pihado, madaming kukuha nito. Kaso wala naman tayo dyan, so no choice tayo kundi i-donate natin sa charity para mapakinabangan ng iba. Kasi yung iba dito, mga regalo sa akin. Kaso hindi nakakasya kasya kay Nathan. Sobrang liit na niya. Ang dami niya pang mga damit dito. Oh, guys. Yung pang newborn. Ang ganda pa, guys, ng mga tela. Kasi cotton siya. Ang ganda.
Pamimigay natin. Sobrang lakas. Mukhang pabagsak na si Makunachi. Kahit nakakaharang, nasasaktan pa rin. Grabe talaga. Ito ba? Ito ba yung laban Oh, na guys. hinintay ko na ng matagal? Ginusto kong lumaban sa ganitong tao. Shadow! Luya mo na! Kasi mo na yan, Rocket! Ang gaganda. Ang gaganda ng mga tela. Ang kakapal. Hindi siya manipis guys ha. Hindi. As in cotton talaga siya. Babagsak na si Makunachi! Pang newborn. Newborn clothes. Tapos ka na dito! Ang ganda. Sobrang bango pa. Natapos ang pangalawang round. Mukhang naghihinayang ng champion. Nainipos ng parang challenger doon. Diba? Tama! Ito! As in pang newborn siya. Tamo ka na sa laban, Shadow. Oo. Hindi walang katuturan. Pamimigay natin kasi hindi nakasya kay Nathan. Pinaparamdam niya na kahit anong defense ang gawin sa kanya, paliwala lang. Ganyan talaga pag toxic si Seto. Ang dami pa guys. Ang dami pa niyang damit dito na hindi nakasya sa kanya. Na kailangan natin i-dispose para may space tayo sa cabinet niya. Itong side na to, kailangan natin ito ipamigay. Meron pa dito, tsaka doon kasi medyo maliliit na yun. Kasi meron pa naman siya dito mga damit. Dito sa second layer. May mga damit pa siya doon. Medyo malalaki yun. So, ayun yung kailangan na niya. Kasi yung mga damit na ginagamit na ni Nathan, pang ano na siya, pang 6 months. Either 3 months pa lang siya, pero yung ginagamit na damit na niya is pang 6 months na. Kasi medyo mataba siya. And also, kailangan ko din yung mga damit na medyo comfortable sa kanya, yung medyo maluwag sa kanya. Pag pakiramdam niya na medyo sikip sa kanya, hindi siya matalit, talagang nag-iiyak siya, ayaw niya ng ganun. Kumbaga, naiirita siya. Kasi medyo sikip sa kanya yung damit, ganyan, or sakto lang sa kanya yung damit. Ayaw niya ng ganun, gusto niya yung makakakilo siya ng maayos. So guys, tapos na tayong kumain. And thank you for blessing. Thank you for the food. So may tira pa tayo doon sa Chupan. So baka umabot pa yun ng dinner natin. So may lunch na tayo. Baka umabot pa yun ng dinner. So or lahukan lang natin mamaya ng pritong itlog. Ayan. Kasi okay din naman sa akin yung mga gantong plain food lang siya. Itong padami din ng gatas. Or baka mamaya makahanap kami ng talbos ng kamote sa seaside. May mga ano dun eh. Doon kasi sa park, opposite nun, may mga Asian shop. So, may maliit na mga market doon. So, magtitingin-tingin tayo doon ng mga vegetable. Ganyan. Or kung may mga talbos ng kamote. I hope makakita ko ng tuyo. Kaso iniisip ko once na makakita naman ako ng tuyo, paano ko naman lulutuin yun? Ayaw kasi ni Darlene yung amoy ng tuyo. Paano ko sa kanya, bakit napaka-arte niya sa amoy? Dati nagluto ako noon, sabi ko sa kanya, try niyang tikman. Tinikman naman niya, okay naman daw sa kanya. Ang problema, ayaw niya nung amoy.
O ibang boksingero yun, hindi na nakatayo yun. Stinky daw, stinky. Papelo yan si Makulot si Sir. Tatapusin mo na lang kung makakahanap ka ng lusot. Basta kailangan gusto ka. Ay, nako, guys. Gusto ko na umuwi ng Pinas. My God. Sigurado ko siya pinakamalakas na lahat. Siya pinakamalakas. Hindi pa tayo guys makauwi ng Pinas kasi Kaya nga ikaw may hawak ng hindi pa tapos yung bahay na pinagagawa natin doon. So, kulang pa yun. Kulang pa ng bubong. Wala pa siyang bubong. coach. Nagawa niyo ng lahat ng pinangako niyo sa akin. After na matapos yung malagyan ng bubong. So, kailangan pa din ng paayos mga bintana, pinto, CR nun. Malaki pang gastusin guys. Oh. Or either na matapos na yun, kailangan pa rin yung bilhan ng mga appliances. Katulad mga gas stove, washing machine, fridge. Kasi yung gamit sa bahay. So, I hope patapos na namin yung bahay na pinagagawa namin sa makauwi na kami. Nakapag-ipon ng pambili ng ticket. Nakapag-ipon ng allowance. Hindi ka pa rin talaga nagbabago mula nung una kita makilala. Allowance pag-uwi ng Pinas. Kasi guys, hindi ka naman kasi pwedeng umuwi ng Pinas nang wala kami ng allowance. Lalo na't may baby boy ka kasama. Eh, nagawan daw ko sa akala mo. Sino? Mag-stay kami siguro ng mga 1 month. Ganyan. Or, Nag-iisa lang siya. kung hindi man 1 month, mga 20 days Hindi po pwede. sa Pinas. Just for vacation lang. Tapos na tapos dito. Magpakilam ako dito. Ilan taon na kasi guys ako hindi nauwi. 4? Sa atin kasi nila, boksingero sila. 4 o 5. Kumpiyansan sila. Mga banban. So, kailangan natin talaga umuwi guys. Gusto ko kasi malaman kung gaano talaga ako kalakas. Miss ko na mga Kasi ako sa mga lampaw katulad niya. Kung talaga magmalaki ang mga walang alam miss ko na ang Filipino food. Miss ko na yung places doon. Pari mga baguhan lang na nag-iensayo ang mga yan sa pangat mo. Gising na siya guys. Gising na aming baby boy. Ha, gising na. Ha. Gising na aming baby boy. Gising na aming baby boy. Paano yan? Gising na iya. Ha? How's your sleep? Ha? How's your sleep? How's your sleep? Huh? Nathan, how's your sleep? Gising na guys. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye guys.